Manda ka sa araw na ito. Amen. So, yan. Meron tayong paghahandaan. Sige po, maupo na po kayo. Magandang umaga po. Tayo ay humiling din sa banal na Espiritu na tayo po ay patnubayan sa magitan ng kanyang salita ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, hiniling po namin, Ama, na ang iyong banal na presensya ay mapasa amin. Lord, ipuin mo ang bawat puso na narito ngayon. Nawa ang bawat puso namin ay isang maging magandang taniman ng iyong salita ngayong umagang ito. Nawa ang binhi ng iyong salita ay patuloy na maitanim ng maayos upang sa aming pag-ani sa takdang panahon ay makikita po namin ang iyong mga gawa. Gamitin mo rin po ang aming mga buhay bilang sisidlan ng iyong pagpapala. At Panginoon, salamat din po sa pagbabago ng buhay sa magitan ng iyong mga salita na amin pong natatanggap kung kami, Panginoon, ay patuloy na mananampalataya sa mga salitang ito. Salamat po, Panginoon, sa binhi ng iyong salita ngayong umagang ito. Nawa ang mga binhi ng salita mo, Panginoon, ay hindi lang maging tanim sa amin, kundi ito ay magbunga at maging rema, Panginoon, maging buhay, Panginoon, sa aming pong mga personal na mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayong umagang ito ay tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang mga salita at napakagandang po. At ito isang magandang paalala sa atin na tayo pong lahat na tinawag ng Panginoon. Sino po yung mga tinawag ng Panginoon? At tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas niya at Panginoon, tayong lahat na mananampalataya. Alam niyo po ba, meron tayong mga pribilehiyo, benepisyo na ibinigay sa atin ng Panginoon as we continue to put our trust in His Word. No? At isa sa mga magandang ibinigay po sa atin, nung tayo po ay nakatanggap sa ating Panginoon, ay binigyan po tayo ng otoridad, ng authority. No? And this morning, the title po ng ating pong pag-usapan ay ang The Authority of the Believer, o ang kapangyarihan o otoridad na ibinigay sa mga mananampalataya. Okay? So, tayo po ngayong umagang ito ay makinig po tayo at maaring ito ay nakita na natin, narinig na natin, pero ito ba'y totoo sa atin? Tayo ba ay nakakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon? Tayo ba ay nakakaranas ng tinatawag nating paghahari na kasama ng Panginoon sa mundong ito? O totoo ba sa atin na masigit yung ating magagawa sa panahong ito dahil ang Panginoon ay nandun sa ating Ama sa Langit at yung banal na Espiritu na kaloob sa atin ng Panginoon ay nasa atin? Ang sabi po doon sa Luke chapter 10 verse 19, ang sabi po doon sa Amplified Bible, listen carefully. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka maigi. Okay, listen carefully. I have given you authority that you now possess to tread on the serpents and scorpions and the ability to exercise authority over all the power of the enemy, Satan. And nothing will in any way harm you. So, pakinggan daw natin maigi, no? Listen carefully. Tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa atin na. Sabi mo, nasa akin na. Sabi ko, nasa atin na yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon magmula nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo natatakot sa buhay na ito. Amen ba? Hindi na tayo natatakot sa ipis. Hindi na tayo natatakot sa daga. Because God has given us the authority. Okay? To tread on serpents and scorpions. Di ba? Biro nyo, sabi nga sa mga makamandag na ahas at sa mga scorpions. Di ba? Yung ipis at daga, di ba? Kayang-kaya na natin yon, di ba? Kasi tayo pwede nating apakan daw yung mga serpents at yung mga scorpions. Okay? Ano pa? And the ability to exercise the authority over all the power of the enemy. Sino yung ating enemy? Si Satan. And nothing will anyway harm you. At walang anumang bagay ang pwedeng manakit sa iyo.
That's the authority that God has given us. Amen? Anong ibig sabihin ng authority? This is a delegated power. Sabihin natin, power. Authority is delegated power to the believer. Sa atin po. Kaya nga po tayo ay, kapag tayo ay naglalakad na may pananampalataya dito sa lupang ito, ay meron tayong kapangyarihan upang ang ating mga kaaway ay yumukod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tunay nga, walang Kristiyanong talunan. Yan, tingnan nyo nga yung katabi nyo. Lagi bang panalo yan? Champion ba yan? The Bible says that we are more than conquerors through Christ. And we can do all things through Christ who strengthens us. Amen ba? Kaya sa ating mga Kristiyano din ay lagi tayong masaya. 'Di ba? Ang isang taong nagtatagumpay at laging tagumpay ay laging masaya. Tama ba? Meron ba kayo nakakitang ng isang taong champion tapos laging malungkot? Alam mo, nanalo ako kanina eh. Pero malungkot pa rin yung mukha niya, malungkot pa rin yung buhay niya. Pero kapag tayo nananalo, 'di ba? Minsan nga eh napapahiyaw tayo sa tuwa. Amen. We can shout, Hallelujah! Amen? Kapag tayo nakakatanggap ng victory sa buhay natin, we shout unto God and we thank God for this victory. Naalala nyo, sabi ng Panginoon na tayo ay lagi niyang isinasama saan? Sa parada ng tagumpay. Tama ba? Kapag tayo ay pinaparada ng Panginoon sa parada ng tagumpay, yung mga kaaway natin, lumalayo sa atin. Amen ba? Hindi tayo nananalangin sa Panginoon, tulungan mo naman ako. Bakit? Sasabihin ng Panginoon, bakit ka tutulungan? Kasi hinahabol na naman ako ng demonyo. Bakit tayo tatakbo sa demonyo? Dapat tayo ang haharap sa demonyo. Amen? That we can, sabi nga, we have authority over the serpents and scorpions and with all the authority of the enemy, and which is Satan. Amen po ba? Sa ating mga kamay nakasalalay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sa ating ibinigay ang kapangyarihan. Yung dating kapangyarihan na ninakaw ng ating kaaway sa tao ay ibinalik ng Diyos sa atin. Remember yung Genesis, nung nagkasala ang tao, no? Ay ibinigay ng tao yung kapangyarihan sa kamay ng ating kaaway na si Satan. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, siya ay namatay sa krus at siya ay nagtagumpay doon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, at kinuha ng Panginoong Hesukristo in 3 days and 3 nights, no? Kinuha niya yung kapangyarihan, yung susi ng kapangyarihan doon sa kamay ng ating kaaway at ibinalik po sa atin. Kaya sa ating mga kamay ay naroon ang kapangyarihan ng Diyos. The authority is delegated to us. The power of God. Sabi mo, the power of God. So ang banal na Espiritu, nung dumating po sa buhay natin, ay binigyan po tayo ng kapangyarihan. Alam nyo, yung kapangyarihan to ay binigay sa atin sa kadahilanan, nais ng Diyos, na makita ng lahat ng mga nilalang yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga po, napaka-effective ng isang Kristiyano kapag siya ay nagwiwin ng soul or siya ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa mga nilalang o sa mga kamag-anak natin, sa mga kaklase natin, sa kaopisina natin, at pagkatapos nating maipahayag ang salita ng Panginoon, ay mayroong kapangyarihan na lalabas po sa ating pagkatapos ng ating pagpapahayag ng salita ng Panginoon. God is confirming His Word with signs and wonders. Kapag una ipahayag ang mabuting balita ni Kristo, ang kasunod nun ay kapangyarihan at himala ng Panginoon. Amen po ba? Naranasan nyo ba pag nag-share kayo ng salita ng Panginoon, tapos sasabihin nyo, meron ka bang gusto mo bang ipanalangin kita? At yung panalangin mo, kapag nanalangin ka na, gumagalaw na ang kapangyarihan ng Panginoon at sasagutin yung panalangin yon. Amen? Like kahapon po, may tumawag po sa akin. Sabi niya, Pastor Dave, pakipag-pray naman. Kasi yung tatay ko, sabi niya, inatake, na heart attack, at siya nilalagyan ng maraming tubo na. Okay? So, ibig sabihin talagang critical yung kanyang kondisyon.
Nung pagbaba ng telepono, sabi ko, bago ko ibaba, sabi ko sa kanya, sige, mananalangin ako ngayon. So during that time, ako po ay nasa labas. At nung pagkababa ng telepono, no, ako po ay nanalangin. I speak forth God's healing upon dun sa kanyang tatay. Tapos sabi ko, nag-bind and loosing ako. Sabi ko, Lord, I bind the spirit of death upon him. And I speak life. Sabi ko, pinapakawalan ko ang taong ito sa espiritu ng kamatayan. No? After a while, so siguro mga ilang oras lang yon, nag-text siya. Sabi niya, Pastor Dave, salamat sa prayer. Normal na yung BP ng aking tatay. Purihin ang Panginoon. Because signs and wonders will follow after the preaching of the word. Kapag may naniniwala at nananampalataya sa salita ng Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Amen? Kaya maraming tao ang lumalapit sa Panginoon because His word are true. Tama ba? Lalong-lalo na kung tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon, napakasarap pong maglingkod sa Panginoon dahil may kasama ka. Meron kang kapangyarihan na dala-dala. Amen? Hindi ka nag-iisa. Kapag tayo mahayo, nag-share tayo ng salita ng Panginoon, alalahanin nyo lagi, hindi ka nag-iisa. Kasama natin lagi ang ating Panginoon. Amen? So, Ephesians chapter 1, verse 17 to 23, ang sabi po dito, no, medyo hindi na ho natin babasahin lahat. Yung mga i-highlight lang po natin. So, sa verse 17, sabi po doon, the Father of glory may give to you the revelation in the knowledge of Him, that you may know, sabi niyo, that you may know, the exceeding greatness of His power toward us who believe, which He, the Father, worked in Christ when He raised Him and seated Him at His right hand in the heavenly places. He put all things under His feet, Jesus, and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him. So the greatness of His power is upon His people. Sa atin po. Ibig po sabihin nun, yung dakilang kapangyarihan ng Diyos, yung kabuuan ng Diyos, ay binigay sa atin. Una sa ating Panginoong Jesucristo, at ganun din binigay sa atin yung kapangyarihan na yon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong bakit hindi natin nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon? Tanongin mo nga sa kanila, bakit nga ba? Bakit? Kasi meron pa rin po tayong tinatawag na pagkatakot o doubt. Sabihin nyo, meron ka bang pag-aalinlangan ngayon? Ako na lang po, tatanungin ko yung sarili ko. Okay? So kapag tayo ay may pag-aalinlangan sa kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ibig sabihin nun, hindi tayo fully na tayo ay sumuko sa Panginoon. Alam nyo, ang isang taong sumuko sa Panginoon, wala siyang ibang gagawin kundi sumunod sa ating Panginoon. Tama po ba? Lagi nating inuuna ang Diyos bago ang sarili. Amen ba? Kung tayo po ay mga nakapag-aral o tayo po ay nakatapos sa isang magandang eskwelahan, no? O kaya naman ay maganda yung ating posisyon sa ating trabaho, minsan nakakalimutan natin na tayo ay lingkod ng Diyos. Tama ba? Pero dapat lagi nating uunahin ng Diyos sa buhay natin bago ang ating sarili. Amen? So, the reason, kaya tayo binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, sabi ko nga kanina, ay upang maluwalhati ang Diyos sa buhay natin, upang tayo ay maging daluyan ng pagpapala at kapangyarihan ng ating Panginoon. Our spiritual authority is based on Jesus' victory in the cross of Calvary. Ibig sabihin po, ang ating pong otoridad na natanggap sa Panginoon ay base sa kanyang tagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 says, "But thanks be to God who gives us the victory as a conquerors
through our Lord Jesus Christ. Sa magitan po ng ating Panginoong Kristo. Kaya minsan po natatakot tayo, naku, baka hindi gumaling tong yung aking pagpe-pray. No? Minsan nagre-rely na lang tayo sa sarili nating unawa, no? Lalo na pagka imposible pa, parang imposible namang gumaling na 'to, 'di ba? So minsan ayaw na nating mag-pray o ayaw nating i-lay hands, 'di ba? So sabi ng Panginoon, i-lay hands natin yung taong may sakit at yung may sakit ay gagaling. Tama po ba? Sino naniniwala dito? When we lay our hands to the sick will recover. Yung iba, totoo ba yan? Sabihin niyo sa sarili, totoo yung sinabi ng Panginoon. Sabi natin, tinatanggap ko ang authority at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Okay. Alam nyo, bakit natin kasi minsan nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan? Kasi hindi natin pinapractice. Sabi mo, practice. Kailangan practicein natin. Okay, mamaya magpa-practice tayo. Amen? Kung meron dito may mga sakit, no? Hindi ko na kayo tatawagin dito sa harapan, kundi yung katabi ninyo ang maglelehan sa inyo. Amen? At alam natin na ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi lang nasa mga pastor, hindi lang nandun sa mga cell leaders, kundi sa lahat sa ating mga nananampalataya. Di ba? Ang sabi ng Panginoon dito, hindi naman doon sa mga pastor, di ba? Hindi naman sa mga tao ng simbahan, kundi sa lahat ng mga sumampalataya. Ang tanong ko, sino yung mga sumampalataya sa Panginoon? Ilan lang? 1, 2, 3. Okay. So lahat tayong sumampalataya, sumasampalataya sa Panginoon ay merong kapangyarihan na ibinigay po sa atin ang Panginoon. Amen? But thanks be to God who gives us the victory as conquerors through our Lord Jesus Christ. Amen po ba? So we are given access to God's throne. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo ay binigyan ng authority and an access. O meron tayong tawag dito, passes. Para po tayo ay makapasok sa trono ng ating Panginoon. Sa Ephesians chapter 1 verse 3, ang sabi po doon, Blessed and worthy of praise be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms in Christ. Doon po sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian, tayo po ay pinagpala ng Panginoon ng lahat ng mga spiritual na pagpapala. At kasama po doon ang kapangyarihan upang tayo ay magpalayas ng demonyo, para tayo ay may kapangyarihan upang tayo ay magpagaling ng may sakit. Amen ba? So yung kapangyarihan na yon ay napakalakas sa ating mga mananampalataya. Kung tayo po ay patuloy na namumuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen. Remember Jesus, nung siya po ay nag-prayer and fasting for 40 days and 40 nights, natandaan niyo yun? Na siya ay ilang beses tinukso ng ating kaaway na dyablo. 3 beses. Diba? Nung una, siya ay siya ay tinukso sa kanyang pisikal na pangangailangan. Dahil siya po ay gutom, sabi ng dyablo sa kanya, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, gawin mo, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Ano ang sabi ng Panginoon? For it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen? Sabi ng Panginoon, sabi niya, dyablo, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen? Kapag meron tayong salita ng Panginoon, ang mga tukso na dumadating sa buhay natin, ang mga atake ng kaaway sa atin ay kayang-kayang po nating mapagtagumpayan. Amen? So ganun tayo, di ba? Pagka tayo tinutukso ng nating kaaway, minsan physically, di ba? Tinutukso tayo, sakit, karamdaman, di ba?
Naku, may sakit na naman ako. Uubuhin yata ako. Naku, nahihilo ko, baka lagnatin ako, hindi na ako makapasok sa opisina. Baka hindi na ako makapag-church mamaya. Di ba? Pero alam nyo, may kapangyarihan tayo. Sabi, it is written, by the stripe of Jesus, we are healed. Amen? Tama ba? Naku, Sunday bukas, wala akong pamasahe. Naalala ko pala, wala pala akong pamasahe bukas. Paano na ako ngayon? Sasabihin natin sa diablo, it is written, my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen? Praise God. So, pangalawa, temptation o yung temptation ng Panginoon na naranasan niya sa diablo. Di ba? Alam nyo, maraming klase ng demonyo di ba? Tama po ba? So, yung pangalawa, ano nang ginawa sa kanya? Dinala naman siya dun sa tuktok ng templo, no? At ang sabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ay talagang tunay na anak ng Diyos, ikaw ay magpatihulog dyan. Anong sabi ng diablo? Sabi ng diablo din, for it is written. Sabi ng diablo sa Panginoon sa Kristo, nasusulat din. Ala, ito yung pambihira, ano? Ang diablo pala ay nagme-meditate din ng salita ng Panginoon, day and night. Buti pa yung diablo, no? Araw-araw nagbabasa. Tayo kaya, huwag niyo na akong sagutin. Sabi ng diablo sa Panginoon, it is written. Di ba? Nasusulat. Di ba? Sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, padadalhan ka ng mga anghel ng Diyos upang ikaw ay saluhin at upang ang iyong mga paa ay hindi tumama sa mga bato. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, sumagot ang Panginoon, it is written again. Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi, wag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Amen? Matindi yung pangatlo. Kasi yung una, yung dalawang demonyo. Yung pangatlo, alam nyo kung sino na yon? Si Satan. Di ba? Pagka hindi umubra dun sa dalawa, si Satan na mismo. Di ba? Nung una, di ba, yung demonyo pa lang Yung pangatlo, si Satan na. Sabi sa kanya ni Satan, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, dinala siya sa isang napakataas na bundok. At sabi niya, pinakita niya ang lahat ng kaharian sa ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem. Sabi niya, nakikita mo ba yang lahat ng mga kahariang yan? At ang kanilang karangalan? Sabi ng diablo sa kanya. Sabi ng diablo sa Panginoong Jesus, ibibigay ko sa iyo lahat yan kung ikaw ay luluhod sa akin at sasambahin mo ko. Ano ang sabi ng Panginoon? Then Jesus said to him, away with you, Satan. Diba? Alam niya na si Satanas na yon. Bakit? Kasi si Satanas, si Lucifer, bago siya naging Satan, si Lucifer siya, di ba? Kaya nga siya kick out sa langit kasi gusto niyang maging katulad ng Diyos. So, ang sabi ng Panginoon, nasusulat, walang ibang Diyos na tayong sasambahin kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Siya lang ang ating sasambahin at paglilingkuran. Amen? So, ibig sabihin, may kapangyarihan tayo. No? Katulad ng Panginoong Jesucristo, siya ay nakaranas ng maraming mga tukso, mga challenges, mga persecutions sa buhay, pero nanatili siyang matagumpay dahil alam niya ang salita ng Panginoon. Amen? Nasa Kanya ang Panginoon. Amen. Praise God. So, ibig sabihin, tayo ay merong kapangyarihan na ibinigay po sa atin. So, pinagkatiwalaan tayo. Ang tanong sino ba tayo para pagkatiwalaan ng kapangyarihan ng Diyos? Pero dahil po tayo mga anak ng Diyos na pinagkatiwalaan niya, tayo tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas natin, tayo ay binigyan niya ng karapatan upang tayo ay magtanggap ng kaloob ng Kanyang kapangyarihan. Amen po ba? At tayo ay nagiging epektibo sa ating pong pag-share sa pagpalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po ba? So we are given access to God's throne. So Ephesians chapter 1 verse 20 to 22 says, which He produced in Christ when He raised Him from the dead
and seated him at his own right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, whether angelic or human, and far above every name that is named, above every title that can be conferred, not only in this age and the world, but also in the one to come. And he put all things, sabi nyo, he put all things in subjection under Christ's feet, and appointed him as supreme and authoritative head over all things in the church. So lahat ng kapangyarihan, walang anumang kapangyarihan ang hindi ibinigay ng ating Ama sa Langit sa ating Panginoong Hesus, at ganun din po sa atin. Kaya nga po, tayo po ay isang napaka magigiting, matatapang na mga mandirigma ng ating Panginoon. Amen? Because God has equipped us with this armor. Alam niyo po ba na meron tayong mga armor na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga pananggalang sa ating kaaway, yung sombrero ng kaligtasan, okay? Yung breastplate of righteousness, yung ating pong sinturon ng katotohanan, ano pa? Yung shield of faith, yung panangga na mayroong pananampalataya. Tama ba? The sword of the Spirit, which is the Word of God, and the shoes of the gospel of peace. Sabi nga noon, ay binigay sa atin lahat yun. Tama po ba? Upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng mga pakana, sabi niyo, sa lahat ng pakana ng ating kaaway. Kaya kung meron mga pakana ang ating kaaway, hindi na natin iindahin yon dahil tayo ay in-equip ng Panginoon para magtagumpay. Amen? At alam nyo, mas maganda natin laging iisipin, kapag tayo'y tinawag ng Diyos, inihahanda tayo ng Diyos. Amen? Katulad ng isang sundalo, ang isang sundalo ay hindi sasabak sa isang gera na hindi ho siya inihanda. Amen? At sa gusto man natin o ayaw natin, tayo po ay nasa gera. Amen? Araw-araw meron tayong gerang dapat pinagtatagumpayan. Amen? Tama ba? Sino dito yung mga gusto ng away lagi? Ako gusto ko lagi ng away. Kung ang kaaway ko ay alam ko ay defeated na. Amen? Diba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So biro nyo, tatayo lang kayo doon. No? Sabi nga naman, tumayo lang kayo dyan. Umawit lang kayo sa Panginoon. Diba? Si King Jehoshaphat, diba? Marami siyang mga kaaway during the time ng kanyang paghahari. No? Yung mga Amorites, Jebusite, ano pa? Sabi nga ni Bishop, yung mga Buisites. May mga Buisites ba sa inyo? Yung mga buisit sa buhay ninyo? Buisites ang tawag doon, di ba? Di ba, Bishop? Di ba? Marami bang nang bibisit sa inyo? Sa araw-araw ng buhay ninyo? Okay? Ang sabi nga noon, ang tangi lang nating gagawin ay tayo umawit ng papuri sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon at tayo umawit sa Kanya at sumigaw ng hallelujah. Amen? Kaya nga po, ini-encourage natin na kapag tayo umaatin ng Sunday, lagi tayong maaga. Bakit? Kasi yung mga sundalong gusto magtagumpay, no, ay laging maaga. Laging maagap. Di ba? Bakit? Sa ating pagpupuri sa Diyos at pagsamba sa Diyos, tayo ay pinananalo na ng ating Panginoon. Amen? Kapag tayo nagsasabay-sabay, umawit sa Panginoon, nagpupuri tayo sa Panginoon, sabi nga lang, bumababa yung presensya ng Diyos. Amen? At kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, siya ay tumatayo sa kanyang trono at umuusok ang kanyang ilong. At ang ating mga kaaway, ang sabi ng Biblia, kapag ang Diyos ay tumatayo sa kanyang trono, ano daw ang ginagawa ng ating mga kaaway? Nagtatakbuhan na po. Our enemies are scattered. Tama ba? Kapag tumatayo na ang Diyos sa kanyang trono, dahil sa mga papuri ng kanyang mga anak, ang ating mga kaaway ay nagsisitakbuhan na. Amen? At sinasabi, andyan na ang Panginoon, umalis na tayo dito. Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos at purihin natin ang ating Diyos na buhay. Because God has given Jesus
He put all things, all the authorities and power in subjection under Christ's feet. Amen? And God has appointed Him as a supreme at siyang pinakamakapangyarihan na siyang ulo ng iglesia. He is the head of the body of Christ. Amen. And He raised us up together with Him. Amen po ba? Tayo po ay kasamang binuhay ng Diyos sa magitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, the resurrection power of God, and seated us with Him in the heavenly places because we are in Christ Jesus. Amen? God called us to enforce Jesus' authority. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang gamitin po natin ang kapangyarihan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Amen? We are the mighty warriors ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo na kayo ay mga magigiting na mandirigma ng Diyos? Okay? Sabi dito sa James chapter 4 verse 7, so submit to the authority of God, resist the devil, stand firm against him, and he will flee from you. Madali lang palang patakbuhin ang ating mga kaaway. Number one, we need to submit ourselves before God. Sa authority, sa kapangyarihan ng Diyos. And sabi nga, resist the devil, and the devil will flee. Diba? Pastor Dave, ako nga, ilang beses ko nang pinalalayas ng demonyo sa buhay ko, hindi pa rin lumalayas eh. Diba? Tuwing umaga nga, sigaw, demonyo ka, lumayas ka dito. Baka iba yung pinalalayas niyo po. The Bible says we wrestle not against flesh and blood. Okay? Pero alam niyo po, ang pinakasusi po ng ating maging epektibo yung ating pong kapangyarihan ay we need to submit ourselves before God. Tayo po ay magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Alam niyo ba yung pagpasakop? Ibig sabihin nun, wala tayong ibang gagawin kundi kung ano yung nakalulugod sa ating Diyos. Amen? Remember din, yung mga disciple ng Panginoon, di ba? Excited sila kasi sabi ng Panginoon, nakita nila ang Panginoon, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng mga patay. Nung sila ay hinayo ng Panginoon, sabi, sige, umayo kayo at i-share nyo yung gospel, the kingdom of God. Okay? Yung iba, tuwang-tuwa, pero may bumalik sa kanya, no, ng mga disciples. Sabi ng disciple, Panginoon, bakit yung mga demonyong pinalalayas namin doon hindi lumalayas? Ginagamit naman namin yung pangalan mo. Di ba? Maraming, lahat ng effort ginawa na namin, ginamit namin kung ano yung sinabi mo, pero hindi naging effective. Di ba? Ano ang kulang nila? Sabi ng Panginoon, napakaliit ng yung pananampalataya. Di ba? Sabi ng gano'n ng Panginoon. Di ba? So mapapalayas nyo lamang yan, sabi ng Panginoon, kung kayo ay magpe-prayer and fasting. Amen? Sino po dito yung nagpe-pray? Yan. Pakitaas po yung nagpe-pray. Yan. Wow, ang dami. Ay, yung nagpa-fasting. Ay, kumonte. Okay. So, we need to pray and fast. Para tayo ay makasagap ng signal ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, kahapon po, 2 Saturday na po, meron po kaming ginagawang gawain sa Santa Mesa. Yung lugar po yon, 2 barangay po na yon, ay amin pong pinagpe-pray. So, ang ginagawa ko po, bago kami mag-pray doon, pinaghahandaan mo namin yon, nagpe-pray and fasting po kami. Kasi marami pong mga demonyo doon. Marami pong nag-spiritual mapping po kami. Ang spiritual mapping po ay yung tinatawag po nating pupuntahan, parang nagse-surveillance, nag-i-spy ho tayo doon. Ang ginawa po namin, yung first Saturday namin doon, naglakad kami doon sa mga pasilyo, sa mga alley, doon sa mga streets. Tapos nag-observe kami kung ano yung mga stronghold doon. Ibig sabihin, ano yung mga malalakas doon na kumakapit sa mga tao doon.
no? Meron po kaming mga nakita doon, yung mga kabataan doon, yung mga video karera o yung mga piso net, yung tinatawag nila. At meron din doon yung lesbianism and homosexuality, immorality, yung mga drug addiction, alcoholism. So yun yung mga nakita namin doon sa paligid, no? At marami pang iba. Okay? Yung mga spirit of rebellion and rejection, meron din po doon. So ang ginagawa namin, ina-uproot namin yon in prayers. Sabi nga namin, 7 Saturday namin gagawin yon. Bakit? Kasi remember yung Jericho, di ba, ilang beses nang inikot yon? 7 beses. So yung spiritual significance noon, no, yung 7 beses namin pupuntahan yung lugar na yon. So alam po namin na may gagawin ng Diyos. But gagawin namin yon sa magitan ng panalangin at pag-aayuno. At nakikita po namin na unti-unti yung lugar na yon ay binabago ng Diyos. Amen? Kung sa bahay natin o sa lugar natin ay merong mga ganon, gamitin po natin yung kapangyarihan ng Diyos na ibinigay po sa atin. May kapangyarihan po tayo para itali ang gawa ng ating kaaway at pakawalan yung mga taong tinali sa tanikala ng ating kaaway. Amen po ba? So doon lang ho tayo magtatagumpay as we continue to submit ourselves in prayer and fasting, no? Tayo po ay magtatagumpay. Tama po ba? Yung mga taong sineshare natin, bago natin sharean, mag-binding and loosing tayo. Kilalanin natin, ano ba yung strong man nito? Ano ba yung strongholds ng taong ito? Di ba? Kasi minsan, mag-share tayo ng salita ng Diyos dahil may strong man sa Kanya o may stronghold sa Kanya, yung salita ng Panginoon ay hindi tumatagos dun sa kanyang puso. Because the Bible says, they are blinded. Satan blinded the mind of these people. So kailangan tanggalin muna natin yung piring ng pagkabulag sa kanila upang makita nila ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? So kapag tayo nag-share ng salita ng Panginoon, ipag-pray po natin yung mga taong share natin, na sila ay buksan ng Panginoon, yung mga piring sa kanilang mga spiritual understanding ay mawala. Upang sa ganon, pag nag-share po tayo, yung salita ng Diyos na may tatanim sa kanila ay tutubo at gagalaw. Amen? At yun ay magiging buhay para sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. So, God called us to enforce authority. We need to submit ourselves before God. And we need to resist the devil, and the devil will flee. Amen. So, taking authority over the spirit of fear. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God did not give us the spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us the spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline. Abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. For God did not give us the spirit of timidity or fear. Amen? O yung pagkaduwag. Sa mga Kristiyano, sabihin natin, ako ay hindi duwag. Ako ay hindi natatakot sapagkat ako ay merong espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng tapang ng Diyos, at yung discipline, yung self-control. Meron tayong pagpipigil sa sarili. Amen? So, taking authority over the spirit of fear. And our authority is based on what Jesus accomplished. Yung ating pong otoridad o yung ating pong kapangyarihan na tinanggap sa Diyos ay base sa ginawa o natapos ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Not our own. Only God alone. Ang Diyos lamang ang nagbigay po sa atin ng kapangyarihang yon, kaya hindi po tayo dapat magmalaki. Amen? Ang sabi po ng Zechariah chapter 4 verse 6 sa Modern English Version, sabi doon, and he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, yung kapangyarihan ng Diyos, pinadadaloy natin sa buhay natin, huwag nating sabihin, oh, ang galing ko. Hindi po. Sabihin natin, purihin ng Diyos dahil ginagamit niya tayo.
Amen? It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan po natin lagi ang salitang ito sa Mark 16:15 verse 18. Ang sabi doon, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." Verse 17, "These signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents. If they drink any deadly thing, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover." This is the great commission ng Panginoon sa atin, to preach the gospel to all creature, to every creature in this earth. Amen? Sa lahat ng tao. Anong klaseng tao yan? Basta tao. We need to preach the gospel to them. And then sabi nga noon, signs and wonders will follow after the preaching of the word. Amen? Kapag tayo nagpahayag ng Panginoon, asahan ninyo, kasunod nyo na yung signs and wonders ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. And this power and authority that God has given to us, that God has entrusted to us, is always available to those who believe. Amen? Sabi nga sa inyo, sino ulit yung mga nanampalataya sa Panginoon? God's gift is always available for you and me. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon ay very crucial pagdating po sa kaligtasan ng mga taong sinesharan po natin. At nais ng Diyos sa bawat pagpapahayag natin ng salita ng Panginoon, yung taong sinesharan natin, hindi man siya tumanggap ngayon, pero mataniman natin sapagkat ang Panginoon, siya ang nagbibigay lagi ng increase. Amen? Maaaring ikaw ay nananalangin sa taong ito at may nag-share sa kanya, okay? Ang credit noon sa Panginoon pa rin, because God is the one who always give increase sa mga tinatanim po natin. Amen po ba? So, don't lose heart, no? Kapag tayo po ay nakikita natin, yung mga pinagpe-pray natin, parang, Lord, parang yung pinagpe-pray kong taong ito, parang salungat doon sa pinapanalangin ko. Alam nyo, pinakita sa akin ng Panginoon, pagka ganun daw, pagka may pinagpe-pray tayo, no? Pinagpe-pray natin na maging receptive siya sa salita ng Panginoon. Tapos pag sinira mo, nag-reject niya, ibig sabihin nun, talagang matindi yung kaaway. Okay? So, ano ang kailangan natin? We need to pray and fast. Amen? We need to pray and fast. Sabi mo, kailangan ka manalangin at sundan mo ng pag-aayuno. Amen? Malaki po ang magagawa nun, yung prayer and fasting po natin. Amen? So, alam nyo, magiging epektibo ang ating paghahayo kung sasamahan tayo lagi ng ating Panginoon. Amen? So, purihin ang Panginoon. And this morning, hayaan natin